Natatawa ako nung nakita kong nag-aaway ang kapatid ko at ang girlfriend niya dahil sa bra at panty na nahalo sa laundry nila. Akala ng girlfriend ng kapatid ko, nag-cheat ang boyfriend niya. Ang totoo, bra at panty yon ng girlfriend ko. I-share ko lang yung story ko about sa kapatid ko at sa girlfriend niya. Tawagin niyo na lang akong JR. Nagre-rent ako ng apartment dito sa Baguio. 8K per month ang rent ko. Malawak naman siya. Tahimik lang ang buhay ko. Trabaho, uwi, pahinga. Minsan, bumibisita din ng girlfriend ko na si Eve, isang college student. Pero hindi kami live-in. Paminsan-minsan lang siyang bumibisita kasi gusto rin namin may sariling space. Ngayon, nakiusap yung kapatid kong si Paulo kung pwede raw ba silang makituloy muna ng girlfriend niya na si Dayan. Nag-a-apply daw sila sa Saitel at 2 weeks lang naman habang naghahanap ng murang boarding house bandang sa Ludmitra. Pumayag ako, kapatid ako tsaka may mga foam pa ako na available, kaya no problem sa akin. Pero 3 weeks na ngayon, hindi pa sila nakakahanap ng boarding house. The good news is, nag-start na sila sa work. Hindi ko naman pwedeng madaliin ang kapatid ko dahil papagalitan ako ng mama namin. At mahal ko yung kapatid ko, kaya lang napakahirap niyang pakisamahan. Yung girlfriend niya, hindi ko rin talaga gusto. Medyo maarte, konting kibot, laging may reklamo. Ang mas nakakainis pa, tuwing bumibisita si Eve, halos wala na kaming privacy. Tapos, eto na nga, last Thursday, naglaba sila ng damit. Separate kami ng laundry basket, kaya imposibleng may maihalo na damit ko sa labahin nila. Maya-maya, may narinig na lang akong sigawan. Sinilip ko sila sa labas, kasi sa labas kami naglalaba lahat. Hawak-hawak ni Dayan ang isang bra at panty. Iwinasiwas sa mukha ng kapatid ko yung mga undies na parang may hawak na ebidensya sa tulfo. Kanino to? May babae ka no? Matagal mo na akong niloloko. Pagtingin ko sa bra at panty, alam ko na agad, sa girlfriend ko yon, kay Eve. Floral print pa, kilalang kilala ko, pero hindi na ako agad nagsalita. Habang nag-aaway sila, hinayaan ko lang. Hindi dahil natakot ako, kundi dahil gusto kong marinig hanggang saan aabot ang akusasyon ni Dayan. At yun na nga, pinagbintangan niya ang kapatid ko na manloloko at cheater. Pinanood ko lang sila, hinayaan kong lumabas lahat ng galit, duda at insecurities. Sa loob-loob ko, kung ganito kabilis mag-assume tong si Dayan, baka matagal nang may trust issue sila. Tahimik lang ako habang nagwawala sila. Katawa-tawa na nga, honestly. Kinabukasan lang ako nagsalita kasi tinawagan ni Paulo si mama at nagsusumbong. Doon ko na sinabi ang totoo na sa girlfriend ko yung bra at panty. Hindi ako nag-sorry. Tahimik lang si Dayan tapos pumasok sa kwarto. Later on, narinig ko na lang siyang nagsabi, "Putang ina, umalis na lang tayo sa apartment ng kuya mo." Para sa kanya, nakakahiya. Para sa akin, nakakatawa lang. Hindi ako umimik para mang-asar. Hindi rin para manood ng gulo. Dahil kung isang bra lang, cheating ng ending, hindi na kailangan ng paliwanag. Kapag ganyan kababa ang tiwala, kahit wala kang kasalanan, may hatol ka na.